Ang ating pong speaker sa umagang ito ay hindi na po iba rin sa atin. Ako po ay nakasama ko rin po siya, time pa po na youth po kami. No? Siya po yung aking mga kuya, sa mga kuya dito sa church. Ngayon po siya ay isa sa mga haligi ng ating church. At siya rin po ang isa sa mga nag-organize ng mga Bible study po dito sa atin. Walang iba po ang ating elder, Homer Almodiente. Magandang umaga po sa inyong lahat. Matutuwa po ako sa Panginoon sa umagang ito na magkakasama tayong muli. Nakita ko yung mga hindi ko nakikita before. Ayan, si Rita kasama yung kanyang asawa. Welcome. Tapos yung nanay ni Liza Andes. Welcome din po. Yan, si Bachi. Very welcome. Okay, ang ating pong tatalakay sa umagang ito ay pagpapatuloy ng ating topic for the month of May. Some of the Holy Spirit's work in the lives of every believers in Jesus. Okay? First Sunday po, ang topic natin is convicting. Yun po yung isa sa mga gawain ng Banal na Espiritu. Pinapatunayan niya na mali yung pangangaral tungkol sa kasalanan, sa pagiging matuwid, sa paghato sa Diyos. Kasi may mga, sa Corinthians, marami dyan mga ibang turo na dumarating, kaya yun ang sinulat ni Pablo. Second Sunday, monthly theme, first. Second Sunday po, nagkaroon tayo ng Mother's Day, so hindi ko po nilagay dyan. Third Sunday, yung indwelling, kung saan ang nagsalita is Pastor Alan. Sinasabi ron na ang Banal na Espiritu ay nasa inyo at mananatili sa inyo. Ngayon po, ngayong umaga na to, tayo po ay nasa ika-4 na Sunday. Ang title po natin ay The Sealing. Sealing, sinelyuhan, tinatakan. Hindi po yun yung sealing na bubunga, sealing. Ayan po. Ang makalimutan natin. Yan, sealing. Okay? Bago tayo magsimula, tayo po yung manalangin. Samahan niyo po ako. Ama namin Diyos na patuloy dakila sa lahat, nagpupulit, nagpapasalamat kami for this opportunity to hear your word. Samahan mo kami, Panginoon. Gabayan mong bawat isa narito. Patuloy namin dalangin ng Banal na Espiritu ang mangusap sa amin, sa aming puso, sa aming isipan, na anumang marinig namin na pagtuturo sa likod ng pulpito, Panginoon, hayaan mong ito'y mangusap sa bawat isa. Alam namin, Panginoon, na ikaw ay kumikilos, ang aming Banal na Espiritu ay buhay sa aming puso at patuloy namin papakinggan ito sa kanyang sinasabi. Muli, Panginoon, salamat. Ito po ang aming samot-iling namin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay. Ang sealing, from the word itself na seal. Okay? Sealing po ay sinasabi dyan, it is a mark, open place sa letter, contract, or another document. Siniselyuhan, di ba? Pero saan po ba ginagamit ang selyo? Number one, for authentication. Okay? Sa Tagalog, pagpapatunay. Pinapatunayan yung authentication. Sabi dyan, authentication is a term na ginagamit para i-verify yung original document by certifying the authenticity of the signature and legal authority of the public official who signed it. Yun po yung ginagamit sa kapanahonan natin. Yung sa mga nag-abroad, ginagamit yan, yung pinapa-red ribbon, yung mga dokumento para i-authenticate ng DFA. Tandaan ko, nagawa ko yan before. Pero sa unang panahon, sa lumang panahon, ginagamit din yung authentication niyan para sa mga law, personal documents, and others. At sa panahon natin, ginagamit natin yung pag-authenticate ng isang dokumento by signing. Ibig sabihin, pag nakita mo yung dokumento, pumirma ka, ibig sabihin, pumapayag ka dun sa sinasabi nung dokumento. Isa pa pong example na makita natin sa lumang tipan ay ito. Ito yung hari. Mga hari nung panahon sa lumang tipan, meron silang, balik po, yan. Yan. So meron silang seal. Tapos ang hari, ang tawag nilang signet ring,
Yun ang ginagamit para pirmahan o authenticate ng isang dokumento. Next. Meron naman dyan ginagamit sa mga letters. Makita po natin sa ating PowerPoint. Yan. So, siniselyuhan. Siniselyuhan ang isang sulat sa pamamagitan ng ring with sinabi doon clay at saka wax. Ginagamit yun. Sa lumang tipan, makikita natin, ito yung example na nangyari sa Genesis chapter 41 kay Jose. Si Jose ay pinagkatiwalaan ng Pharaoh na pamahalaanan ng buong Ehipto sa kanyang kagalingan. Alam natin ang kagalingan niya sa pag-interpret ng dream through the power of the Lord. Sabi doon, dahil sa kagalingan niya, talaga na-convince siya na matalino siya, binigay sa kanya nung hari yung ring, yung signet ring na yan. Example yan, ganyan. Ring. So binigay sa kanya, ikalawa doon sa kay Esther, binigyan din si Haman ng hari ng Persian king ng ring. Ano ba ibig sabihin pag binigyan ka ng ring ng isang hari? Ibig sabihin po nun, you have the authority to issue and sign a decree in behalf of the king. Pag binigyan ka niyan, gumawa ka ng kautusan o batas, siniluhan mo ng ring mo, yun ay utos ng hari na hindi nababali. Susundin yan. So ganun ka-importante yung authentication o yung ginagamit nilang ring. Sa kapanahon na natin, yan, sa mga selyo, yan, bago mo buksan ng isang sulat, kailangan naka-sealed siya. Sa panahon nila, nung unang panahon, may ganyan, ginagamit, nilalagyan ng wax or clay para mag-seal yung sulat. Ibig sabihin nun, it's a mark of genuine and authenticity. Malalaman mo ang isang bagay o dokumento kung peki yan, kung ang selyo niya ay hindi tama. Number 2, isa pang bagay na bakit mahalaga ang seal o tatak is the security. Sabi dito, seal also were a mark of security. Sabi doon, only those who are authorized to break the seal could open the seal item. Ang isang example natin makikita yan, nung ang Panginoon Jesus ay namatay, di ba? Sa Mateo 27:66, namatay ang Panginoong Jesus, balikan ko lang konti. Sinabi doon ng Panginoong sa storya na yon na nung namatay ang Panginoong Jesus, kinuha ni Joseph na taga-Arimathea ang bangkay ng Panginoong Jesus at nilibing niya sa isang bato na pinaukit niya, doon niya nilagay. Pero makita natin dito, bakit nagkaroon ng selyo? Kasi sabi ng mga Pariseo at punong religion nila, baka nakawin ng mga apostol ang bangkay ng Panginoon at sabihin kaya siya nawala dahil kinuha. Pero kasi sinasabi nila doon, ang sabi kasi ang turo ng mga apostol ng time nila is on the third day magre-resurrect o babangon muli ang Panginoon. Magkakaroon ng resurrection. So ang ginawa nila, sabi doon, inutos ni Pilato, lagyan ng yung bato na nakatakip doon sa pinaglibingan ng Panginoon, lagyan ng seal. Ibig sabihin noon, pag nabuksan yung seal, nabuksan yung bato, nasira yung seal, hindi na secure. So yun ang security. Number 3, isa pa pong kahalagahan ng pagkakaroon ng tatak ay yung ownership o pagmamay-ari. Besides authenticity and security, seal will also use as a sign of ownership. Okay? Balik tayo sa lumang kapanahunan, puro lumang kapanahunan, mag-example natin po ngayon, slavery o yung mga pag-aalipin. Alam natin sa kapanahunan nila, kung nanonood tayo ng palabas, kung nanonood nyo yung Panday, di ba? Lahat ng mga alipin doon, tinatatakan nila ng seal. Ibig sabihin, yung mark na yon, naka-indicate doon kung sino yung may-ari ng bagay o yung alipin na yon. Para pag ang alipin na yan ay lumayas at nahuli siya, makikita kung sino yung may-ari ng alipin na yan. So, mark of authentication, mark of security, mark of ownership. Sa tatlong yan, makita natin, napakahalaga, makita natin yung kahalagahan po. Next, please. Yung kahalagahan po ng tatlong yan is the ownership. Yan po nilagay ko. The sealing of the Holy Spirit mentioned sa Ephesians na binasa kanina ni Joshua. Ang konteksto po niyan is of ownership. Sabi sa Ephesians chapter 1 verse 14, who is a deposit guaranteeing our inheritance until the redemption of those who are God's possession to the praise of His glory. So yun po yung context niya, yung God's possession. Pero ano po ba ibig sabihin ng
tatak ng banal na Espiritu sa atin. Okay? Dalawang bagay lang po nakita ko po na ibig sabihin ng sealed o tatak ng banal na Espiritu sa atin. Number one is our ownership of the heavenly inheritance. Kung bubuksan po natin yung Ephesians chapter 1 verse 3, sinasabi doon, purihin ng Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesus, ipinagkalooban niya tayo at ng lahat ng pagpapalang spiritual na nagmumula sa langit. So meron pong spiritual blessing na sinasabi po sa Ephesians chapter 1 verse 3. Yun po yung sinasabi kong ownership of heavenly inheritance. Sa 11, binanggit po muli yan, sabi doon, furthermore, because we are united with Christ, we have received an inheritance from God, for He chose us in advance and He makes everything work out according to His plan. So kanina, sa 3, sinabi doon, pinagkalooban tayo ng pagpapalang spiritual. Ikalawa, we have received an inheritance from God. Sa verse 18, sabi doon, that you may know, sa Tagalog, basahin ko na lang po sa Tagalog, na may liwanagan ng Diyos ang inyong mga puso upang malaman nyo ang pag-asa na para doon ay tinawag niya kayo kung gaano kasagana ang pagpapalang inilaan niya para sa kanyang mga banal. God has given us eternal inheritance in heaven. Yun po yung teksto ng Ephesians chapter 1. So inheritance. Inheritance ay pinapangako yan o mana, pinapangako yan ng isang tao habang buhay pa siya. Makukuha mo lang ang mana mo pag namatay ka na. So yung inheritance o mana, pinapasa yan from one generation to another. Bawa, may anak ako, may kayamanan ako. Halimbawa, may kayamanan ako, mamana ko yan sa anak ko. So yung mana na yan is not for everyone kasi hindi naman lahat ng family ay may kakayahan talaga. Sabi dito, the inheritance of eternal life with God is reserved for those who hear the truth, believe in Christ, and receive the Holy Spirit. In short, ang mana na may sinasabi ko po rito ay sa mga Kristiyano, sa mga mananampalataya. But how do we know this inheritance will inherit us? The Holy Spirit is our seal of ownership of this inheritance. Lahat tayo mananampalataya na may banal na Espiritu sa atin, we are certain that meron tayong inheritance o meron tayong mana. So ano ba yung mga manang binabanggit? Pasadahan ko lang po sandali. Number one, because we are part of a God's family. Isa lang ating Ama. Yan. Lahat tayo magkakapatid. Magkakaiba lang tayo na apelido pero magkakapatid tayo sa Panginoon. Number two, we are considered as a child of God. And number three, tayo ay tagapagmana. Whatever it is the people inherit, they inherit it all in the same because they are part of a family. Part tayo ng family ng Panginoon. Definitely meron tayong inheritance. Meron tayong mana. Second, because aside sa ownership of God's internal inheritance, meron din tayong pangalawa is God's ownership. Ito yung mas na-appreciate ko eh. Yung tatak ng Panginoon ng selyo sa atin ng Banal na Espiritu ay pagmamay-ari tayo ng Diyos. Sabi sa Ephesians chapter 1 verse 7, tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at pinatawad ng ating mga kasalanan. Alam natin yan, bago tayo mananampalataya, yan ang sinasabi sa atin na nag-share sa atin at nire-remind tayo lagi na tayo tinubos. Sa English po, ang ibig sabihin ng tinubos ay redeem. Redeem po, ang ibig sabihin niyan, tayo'y binili. Binili. God has redeemed us. Ibig sabihin, pag tayo'y niredeem, tayo ay pagmamay-ari ng Diyos. We are now His possession because He has bought us with a precious blood of Christ. Malaking halaga yung pagbili sa atin para maging pagmamay-ari tayo ng Diyos dahil sabi doon, ang casualty dito yung nangyari sa Panginoong Hesus. Siya yung kanyang dumanak ang kanyang dugo. Sabi niyo rito, 1 Corinthians chapter 19, sabi ko rito, hindi ba niyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na sa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi niyo pag-aari ang inyong katawan. So, reminder po yan. Sabi dito, sapagkat binili na kayo ng isang halaga. Ano ba yung halagang yan? Yung kamatayan ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo.
para sa ating mga kasalanan. So, yung Holy Spirit, yung seal of ownership ay may dalawang bagay. Number one is the ownership of the heavenly inheritance. Number two, yung God's ownership. So lahat tayo ay naselyuhan na yan at we are assured na tayo ay nasa Diyos na at tayo ay makakanta ng kanyang mga biyaya. Sabi sa Romans, at yamang mga anak, tayo ay mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Next. Ang tanong po, how this sealing benefit us? Ano po ba yung pakinabang natin? Naselyuhan tayo, we have security, we have ownership, we have ano. Sa 2 Corinthians chapter 1 verse 22, ito po yung sinasabi ng binasa kanina ni Joshua. Sabi nito, now it is God who makes both us you and stand firm in Christ. He anointed us, set His seal of ownership on us, and put His Spirit in our heart as a deposit, guaranteeing what is to come. Sa NIV po, sa NLT, ang version niya ng deposit ay first installment. Ano po ba ibig sabihin ng deposit? Hindi po yung pupunta ng bangko para maglagay ng pera. Deposit po, ito po yung parang down payment natin. Okay? Ang down payment po or deposit is a guarantee na meron tayong bibilhin. Okay? Sa mga kapatid natin bumibili ng appliances, na medyo mahal, sa bumibili ng motor, sa mga kumukuha ng kondo, laging meron yan down payment or deposit. Sa mga nagbibenta ng kondo, yan, alam natin yan. Okay? Sabi dito, this down payment is like a seal of ownership. Kasi si Judisan. Ayan. Alam na Judisan. Kasi nag-down sila. Tama? Di ba? Ibig sabihin nun, pag nag-down ka sa isang unit, sa'yo na yon. Di ba? Tama, sa'yo na yon. Seal of ownership na yan. Sabi doon, at no one else can purchase it. Hindi na pwedeng bilhin. Di ba? Parang sa doon, apartment, may deposit, di ba? Pag nag-deposit ka na, ibig sabihin, wala na pwedeng kumuha yan. Nagbigay ka na eh. Pero kung nangako lang, sige bukas magbabayad ako para sa deposito, hindi mangyayari yon. Okay? So down payment, sabi doon, after ng down payment, ibig sabihin, babayaran mo na the rest of the full payment. In the same way, sabi ko rito, the Holy Spirit comes to us from heaven, has been given to us as our down payment. Sinasabi yan sa 2 Corinto chapter 1, down payment of our inheritance. Ibig sabihin, meron down payment, pasimula pa lang yun. At ang maganda ron, full ownership na, wala ka nang babayaran. Tatak yan eh, tatak ng ownership sa atin ng Diyos, yung banal na Espiritu. Next please. Yan, nakalagay po. Okay? Sabi dito, bakit nilagay ko yung 2 Corinthians? Kasi isipin natin, tayo pagmamayari ng Diyos. God owns us. Pag ang Diyos na gumawa ng langit at lupa, nagbigay sa atin lahat-lahat, pagmamayari tayo, ano bang ibig sabihin nun? Ano bang dating sa atin nun? Di ba? Talagang makita natin, mas ma-appreciate natin. Kaya nilagay ko sa 2 Corinto, basahin ko po. For the present, sabi dito, ang bahagya at panandali ang kapaghatian dinaranas natin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. Yan po yung promise sa atin. So, walang hanggang katulad. Yung nararanasan natin dito, yan, after election, pinag-pray ka rin ni Kuya Mel, maraming mga issues, maraming mga nangyari hindi maganda, pero that's a part of our walk with the Lord. Pero mas marami pa tayo mararating na mas maganda. Okay? Yan. Familiar yung iba dyan. Diba, Judisan? Sorry, ako ginagamit ko ngayon. Okay. Ito yung example natin ay, yan, sa mga social media, nakita natin yan. Ibig sabihin, yung lalaki ay lumuhod, tapos may inabot sa kanyang box. Box ba yun? Na maliit na box. Sabi dito, ano sasabihin ng lalaki pag nakita niya yan? Ano sasabihin ng lalaki pag yung ganyan sitwasyon? Will you marry me? Sa Tagalog, pakasalan mo ako. Parang hindi maganda. Maganda, will you marry me na lang eh. Tanong eh. So will you marry me, di ba? Bubuksan natin. Tapos, siyempre, ano sabihin ng babae? Di ba? Kasi pag no, nako, yari. Viral ka na ngayon sa niyan. So, siyempre sabihin natin, yes. Tapos, susuot ng lalaki yung ring sa kanya. Ang ibig sabihin nyo, wearing the engagement ring assures the young lady, yan, sure ka na, that your wedding is coming, June 12.
11. Okay. So yan, sure na siya. Asa na yung ring? Pakita naman. Andi, dala. Okay. So ibig sabihin nun, ang example doon, yung ring binigay ng lalaki sa babae, inaccept niya, kasi inaccept niya yung proposal na papakasal na sila o magiging sila na, mag-aasawa na sila. Ganon din naman po, yung Holy Spirit is like an engagement ring na binigay sa atin. Tatak. Sabi doon that God has given to us. Na sinasabi doon na ang Diyos at tayo, we have guarantee of ultimate union. So yun yung kahalagahan ng Holy Spirit. We have that engagement. We have that seal. Ang tanong ngayon, hindi pa yan. Sorry. Pakitanggal muna. Ang tanong ko nga po ngayon, kailan natin nare-receive ang Holy Spirit? Okay? Kailan natin tinatanggap ang isang tao ng banal na espiritu ay nasa kanyang buhay? Okay? Maliwanag po yan sinasabi sa Acts chapter 2 verse 38. Si Pedro ay nagkaroon ng sermon, yung chapter na yon, sa chapter 2 ng Acts. Sinasabi niya po doon na sumampalataya ka sa Panginoong Hesus, makakamit mo na ang banal na espiritu. Ang ibig sabihin, the reception of the Holy Spirit o tinuturo sa atin ng banal na espiritu ay isang bagay na kaagad nangyayari sa paniniwala kay Kristo bilang tagapagligtas. So tinanggap natin ang Panginoon Hesus, maliwanag yan sa bawat isa sa atin. Meron na po tayong banal na espiritu. Right there and then. Sabi ko nga po rito, nilagay ko, all those who believe in Jesus Christ instantaneously receive the Holy Spirit. Wala po yung ibang experience na parang Super Marvel na pag nilunong ni Darna ang bato, nag-iiba siya. Hindi po. So pumapasok na po sa atin. Kaya po maliwanag po yan, naturo sa atin, banal na kasulatan, na lahat ng mananampalataya ay meron tayong banal na espiritu. Okay? However, sabi ko doon, the believer does not directly experience it. Diba? Parang wala naman na bago. Diba? Pero later, makita na nagbabago. Next. So makita natin yung kagandahan po ng merong selyo o tatak ng banal na espiritu sa ating buhay. Okay? So ito po isang, bakit? Kasi we need to understand na only Christ can give everlasting life and salvation. Kung wala pa po tayo sa Panginoong Hesus, malaking problema po yan. Okay? Kasi hindi natin makakantam lahat ng selyo, lahat ng binanggit ko ng mga pagpapala meron ang banal na espiritu kung wala po tayong Panginoong Hesus. And alam natin, ang pag-asa po natin yan ay nasa Diyos lamang, nasa kay Kristo lamang. So yun po ang laging pananawagan ng ating iglesia na sana yung mga mahal natin sa buhay, mga kaibigan natin, they come to know Christ para ma-experience nila how it is to have our inheritance, how it is to have God as owned by us, di ba? We will have the Holy Spirit dwelling in you as God's precious seal of ownership. Tatlong bagay lang po ang laging sinasabi natin para makilala natin ang Panginoon. Number one, tanggapin mo ang Panginoon Jesus bilang Panginoon tagapagligtas. Sabi doon, i-confess mo yung ayong kasalanan na nagawa para malinis ka ng banal na espiritu. At sabi doon, magtiwala ka sa Diyos or commit your life to Him once and for all. Lahat tayo mananampalataya narito. I expect that. At lahat tayo ay naniniwala na meron tayong banal na espiritu. Sa pagtatapos po, meron po akong nilagay dito na to be sealed with the Holy Spirit is the gracious gift na binigay sa atin ng Diyos. Yan. Please. Yan. Okay? To be sealed, number one is meron tayo authenticity of our relationship with God. Pinapatunayan na ba ng Espiritu na tayo ay mga lingkod niya. Meron tayong security because alam natin, may tatak tayo may mamanahin tayo. Promise yan yung banal na espiritu. Sabi ng Panginoon, hindi niyo makukuha ang banal na espiritu kung hindi ako aalis. Kaya kailangan talaga niya pumunta sa langit at bumalik sa Ama. Number two, yung ownership. Talaga ito yung na-appreciate ko yung pag-aari tayo ng Diyos. Pag-aari tayo. Dali po May nawala akong notes Ito. Sabi ko dito, yung seal po, yung sealing o yung pagtatatak, sa New King James Version sinasabi, He identified you as His own.
para tayong tinutukoy dito na para tayo ay kanyang sarili. Niliko po rito, to be owned by God dahil sa tatak ng Banal na Espiritu sa atin. Number one, we feel safe and secure. Yun yung security. Secure na po ang ating future. Kahit wala tayong insurance. Pero kung may insurance ka, mas maganda. So we feel safe and secure. Number two, we obtain citizenship in heaven. Yun yung po yung inheritance sinasabi ko kanina. Dahil meron tayong Banal na Espiritu, meron tayong seal of inheritance, meron tayong citizenship in heaven. So lahat tayo mananampalataya heaven bound. Hindi po tayo magtatagal dito. Ayaw natin tumagal dito. Mahirap dito, di ba? So we have a change of status from believer ngayon, non-believer, unbeliever, ngayon believer na tayo. Because of that ownership with God sa atin, meron tayong intimacy. Bakit? Nakakalapit tayo sa Diyos para manalangin. Ngayon pupunta ako ng Malacanang, hindi ako pwede pumunta ron basta-basta. Haharangin ako ng PSG. Pero ang ating Diyos na dakila, na makapangyarihan, we have that ownership. We can any time of the day we can come to our Father. Ang maganda pa rito, number 4, we have assurance that we are the children of God. Tayo yung mga anak ng Diyos. Siguradong sigurado yun. Okay, ang huling-huli po, we have that eternal inheritance. We have that eternal inheritance. Ibig sabihin, matapos ang buhay natin, meron tayong papatunguhan, meron tayong pupuntahan. Hindi ito ang tahanan natin, tandaan po natin yan. Yun po yung reminder sa atin na yung tatak ng Banal na Espiritu sa atin ay nagpapatunay na tayo pag-aari ng Diyos. Ginagaranti niya na tayo mga anak niya. Ginagaranti niya meron tayong life after this life na meron tayo sa mundo. Pagpalain po tayo ng Panginoon at tayo po yung manalangin sandali. Aming Diyos na patuloy dakila sa lahat. Muli po kami nagpupulit, nagpapasalamat sa Banal na Espiritu, Panginoon. Mas lalo namin personally na-appreciate ko yung kahalagaan nito. Ito po pala yung tatak ng ownership mo sa amin. Nakita namin na pinapahalaga mo talaga ang iyong mga lingkod. At ang Banal na Espiritu, ang siyang kumikilos sa amin, siya ang iniwan mo sa amin, Panginoon, para maging comforter namin at advocate, Panginoon. Siya rin nagtuturo sa amin kung ano yung mga gagawin namin. O Ama, tulungan mo kami. Lahat kaming mananampalataya na narito ay meron ng Banal na Espiritu. Sabi nga doon sa Ephesians, huwag namin papighatiin ang Banal na Espiritu sa aming buhay. Kundi, Panginoon, i-cherish namin to yung kanyang mga sinasabi sa amin sapagkat binigay mo siya para tulungan kami at turuan kami. Ma-appreciate po namin lalo ang kahalagahan to sa aming buhay, sa aming paglakad bilang mga lingkod mo, at mapagpala ang iyong pangalan sa pamamagitan ng buhay na binigay mo sa amin. Maging kagamit-gamit to, Panginoon, sa iyong gawain. Patuloy namin dinadakila at tinataas ang iyong pangalan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Pagpalain po ang bawat isa. Salamat po, Elder